Hi! Good morning! For today's video ay i-check ko na nga yung aming pang Christmas decor. Ito nga yung aming Christmas tree pero mamaya ko na nga ilalabas kasi baka mag-snow dito sa bahay nang wala sa oras. Bala ko kasi ay pagpagin siya at tanggalin yung mga puti-puti. Ayun, una agad nagpakita sa akin yung aming Christmas light. Teka, kumuha muna ako ng extension kasi itatry natin ang Christmas light. Sana gumana pa siya kasi dalawang Pasko na yung nagdaan na ginamit namin to. Uy, pangatlong Pasko na guys. Gumagana pa rin. Ang galing naman. Ang ganda ng quality nito guys. Sa online ko to binili. At in fairness, yes, tama kayo. 2023, 2024, and now 2025. Goods na goods pa siya. At ito pa, curtain Christmas lights naman ito. Sana ay gumagana pa rin siya. Alright, working pa rin. Hindi na bibili. In fairness, ang galing naman sa shop na yun. Ayos. O siya, dyan ka muna. Very good ka. Ito naman mga Christmas balls. Dito ko nga nilagay sa box ng inflatable pool. Napaisip ako guys dyan. Hinahanap ko yung mga red ko na Christmas balls. Yun nga pala, bigla kong naalala. Pinahiram ko pala last Christmas kay nanay. Bala ko sana this Christmas magdagdag ng emerald green. Pero baka wag na siguro kung ano na lang yung meron kami dito. Parang more on red kami ngayon. Red, gold, silver. Eliminate ko yung blue. Kasi ang dami namin poinsettia of flowers kasi gusto talaga to ni Mister. Ayan guys, napakaganda nito. Online shop ko lang din to binili. Binili ko to guys, 2023. Kasi nung 2022, ang theme ng Christmas ko is white and gold. Tapos gusto ni Mister red and gold. So 2023 ko siya pinagbigyan sa red and gold. Then 2024 naman is gusto ko blue and silver. Na-achieve ko naman siya guys. So this year, eto naman ulit yung gagamitin namin. Mga red poinsettia and yung mga red Christmas balls ko na kay nanay. And ito pa guys, ang aking mga Christmas ornaments. Ito naman, nabili ko siya 2022. Ayan, ito mga silver and gold flowers guys. Magaganda talaga to. Yan o, ang ganda talaga ng quality niya guys. Imagine na 2022 ko pa to binili. Saka very affordable lang yan guys. Mas mahal siya sa mall. Tingnan nyo naman yung quality. O diba, ang ganda. Basta maingat ka lang din talaga sa gamit at naitatabi ng maayos. Magagamit mo pa rin taon-taon. Oh wait lang, habang nagche-check nga pala ako dito ng Christmas decors ay nagluluto nga pala ako ng fried chicken. Oh, eto na guys. Luto na siya. Yum, yum. Bibigyan ko na nga rin pala muna ng bird seeds itong aking si Willow and Belle. Here's your favorite snacks. Ay, pumasok pa siya sa loob. O, nahiya sa camera. Going back guys, dito sa aking ginagawa. Hindi pa naman ako magkakabit ng Christmas decors. Chine-check ko lang muna. Kaya ibabalik ko muna siya sa lagayan. And i-check pa natin yung iba kong mga gamit. I have this white train. May mga houses pa tong kasama. Meron din ako maliit na Christmas tree. Kasi gusto ko bumuo ng Christmas village. Matagal na yan guys, 2 years ago, wala na ngang mga battery. Then itong blue, inad ko lang siya last year kasi nga ako, blue, silver, and gold yung theme ko last year. Pero this year, eliminate ko yung blue. O diba, ang ganda-ganda pa rin. And meron nga din ako mga butterflies, rose gold, and silver. Binili ko to sa online 2022 nung ang theme ko ay white and gold. And last year nga guys, ay gumawa ako nitong mga gift box. Yes, handmade lang to guys. Kasi hindi na ako bumili ng blue na Christmas balls. Kaya para madagdagan ko ng touch of blue, gumawa ako ng marami nito. Then, silver na flowers and Christmas balls na lang yung dinagdag ko. Tapos na-achieve ko talaga yung gusto kong mangyari sa Christmas tree. So, this year, itatabi ko muna sila kasi hindi nga ako gagamit ng blue. I have this reindeer headband na binili ko last year. And more blue box ornaments na ginawa ko handmade. Nakabox talaga yan guys, hindi siya nakalagay sa plastic, kaya lang yung box ginamit namin nung naglipat kami. I-offer ko kay nanay, baka gusto niyang gamitin sa Christmas tree niya. Eto din, last year ko lang din to binili, blue na garlands. So yung mga blue, yan yung ipapahiram ko kay nanay if gusto niya. Kasi white yung Christmas tree niya and favorite ni nanay ang blue. Kaya palit muna kami, kukunin ko sa kanya yung mga red ko na
na ornaments. Ayan, ito din blue. Hindi ko rin siya gagamitin this year. At meron nga kaming ganito ni Mr. Binili namin last year. Jester hat and Santa Claus hat. Ginamit namin to sa work kasi kailangan namin magsuot ng crazy hat. Ang cute kaya niyan guys. Ilalagay ko sa yellow basket yung mga products kung saan ko nabili. Ayan, iplinastic ko nga muna ulit kasi nga hindi pa ako magde-decor. Diyan muna. Check naman natin yung iba pang mga gamit-gamit dito. So ito, table runner. 2022 ko to nabili. Nagamit pa namin to nung nasa Mandaluyong kami nakatira. Actually, gusto ko tong palitan last year kasi blue-silver yung sim ko. Kaya lang, okay na okay pa kaya hindi na ako bumili. Dagdag gastos pa yun eh. At ito guys, meron pa akong headband. 2023 ko naman yung nabili guys. Then, itong Santa Claus hat. 2023 ko rin binili to. At mga 30 pesos each nga lang yung bili ko dyan guys. Ang ganda. And meron ako nito. Lalagyan to ng wine bottle. Then, ito pa. Oh, cover ng tissue box guys. Ayan oh, very cutesy. Ayan guys, goods na goods pa talaga siya. At itong mga seat cover na Santa Claus hat, 2023 nga rin namin to nabili guys, online din. So yun, feel ko talaga mag-red kami this Christmas. Red and green sana. Yun talaga yung gustong-gusto ng mister ko tuwing Pasko. Pero syempre, minsan nag-iiba talaga yung trip ko. Kagaya ng last year, wala akong ginamit na red. Meron din pala, pero hindi masyado mapapansin. Like this Christmas tree skirt. Ginamit namin to last year. Carry lang, hindi naman siya nag-overpower kasi marami naman akong blue na inilagay. 2023 din ito binili guys. Kasabay ito ng mga red poinsettia. And ito pang mga pillow cover case. Ang ganda ng quality nito guys. Kaya lang, wala na yung sofa namin. May sofa kami na maliit pero wala nang space kaya di na namin kinuha. Next time na lang. Kasi yung harap talaga namin, yun yung balak namin gawing salas. Kaya lang, kulang pa sa budget kaya dito na lang muna. At ito pa nga, yung mga Christmas wrapper na magagamit ko. O diba, hindi ko yan tinapon. Okay pa yan, recycle, why not? Tipid-tipid din, sisirain din naman yan pag nabukas ka ng gift. Ayan, tinabi ko muna ulit yung Christmas balls kasi baka paglaruan ng aking mga dogs. Though wala naman silang pakialam dun guys, hindi naman sila naninira ng gamit, hindi nga sila nagnangat-ngat ng mga sleepers eh. Mababait naman yung mga dogs na yan, tahimik lang talaga sila. Masaya sila sa buhay kasi anytime na gusto nilang lumabas, nakakalabas sila. Okay lang naman, hindi naman kami worried kasi nandito lang naman sila sa harap ng bahay. Lalayo lang sila kapag lumayo din kami kasi syempre susunod sila. Minsan nga pagpupunta ako sa bahay ng kapatid ko, uy grabe, merong mga nakasunod sa akin, 2 aso, 2 pusa. Tapos pag pumasok ako sa loob ng bahay ng hipag ko, silang 4 guys nandun sa may hagdan nakaupo nag-aabang. Parang mga lookout guys. Anyway, ito nga meron ako ditong garland. Vines yun guys na nilalagyan ng mga flowers. And this one, it's a must guys na magkaroon kayo ng mga ganito para hindi kayo mahirapan magsabit sa inyong Christmas tree ng mga ornaments or Christmas balls. Napakamura niya lang guys. Kaya madali ko rin na isasabit at maayos ko rin natatanggal yung mga ornaments or Christmas balls na sinasabit ko sa Christmas tree. Kasi ang importante hindi sila masira kasi sinisave ko talaga dahil kailangan pang magamit sa iba pang mga taon. Nasa pagtatabi rin kasi kung magtatagal. And yan pa guys, mayroon pang mga gifts na hindi na unwrap kasi may mga inaasahan kaming pupunta na hindi pumunta. Last year pa yan. O paano ba yan? If ever pupunta sila this year, edi yung regalo nila, yung pang last year. Charot. Anyway, ito nga yung pag-giveaways namin last Christmas. Marami pang natira. So, idadagdag na namin to sa mga ipapamigay namin sa mga bata na namamasko tuwing Christmas. Ito talaga, ang dami nito na gustuhan nila guys. Siyempre, mga bata, coloring book na may kasama yung crayons. 2 lang yung natira guys. Ito yung kasama niya. Crayons. Set yun. So, ito nga yun guys. And sa dulo na nga kami ng Sunnyfield nakatira. Alam ng mga bata dito sa Sunnyfield yung inuupahan namin. Kasi before nagtitinda ako ng Ace Ice Cream. Kaya talagang maraming bata. And ito pa yung mga toys na giveaways din. Mga natira din to last year. Ayan, may mga candies pa nga. Pero syempre, tatanggalin ko na yan. Yung giveaways kasi namin, depende sa age ng bata. Kaya hindi pare-parehas. At marami pa nga rin kami natira nito. Isang set, pencil sharpener, eraser,
marker, and ruler. Then, meron pa kaming toys na mga puzzle na maliliit. Mas gusto kasi nila yung coloring book and colors. Yun talaga yung pinipili nila, guys. Kaya yun yung naubos. At meron pang ibang mga giveaways dito sa mga bata. Ayan, may mga crayons pa here. Ayos, marami pa pala to, guys. Hindi ko nga sure kung marami pang batang pupunta dito since nasa dulo nga kami ng Sunnyfield. Hindi na siguro kami magdagdag. Okay na siguro to. Ayan o, may ilang pang mga toys. So, naglaro ang bata. Ang cute nito eh. Halos lahat ng bata dito sa Sunnyfield may ganito nung Christmas. Nakakawala naman siya ng stress, guys. O, look oh. Oh, umiikot ng ganyan. Bibigyan ko pala yung aking pamangkin nito. At eto, natuwa na nga siya. Oh, naglaro na ng bubbles. Nung bata ako, ito yung gustong-gusto ko, guys. Pag nauubos na, dishwashing liquid lang naman ang inilalagay. O, diba? Sina-check ko talaga, guys, lahat kung okay pa. Ano si Pilpay sa akin? Ganito. Dali, masipol tayo, sisipol tayo. Naa-amaze yata si Pipay sa akin eh. Sumisipol daw ako. Nakatitig talaga siya, guys. Try lang kung okay pa talaga. Pero syempre, yung mga ginamit ko, akin na yun. O, diba? May toys na ako. Hanggang mamaya, for sure, maubos ko yung bubbles, guys. And itong story ng Pasko, 2022 ko to binili. Walang battery. Hindi ko matry kung okay pa siya. O, next time na lang. So far, okay pa lahat ng mga gamit. Mga Christmas decors. Kaya, magliligpit muna ako ng mga kalat-kalat dito. Then, magpo-proceed na ako sa pag-aayos ng Christmas tree. Medyo matagal-tagal na ayusin yata yung naisip ko, guys. Natanggalin yung mga snow dun sa Christmas tree. Eh, nakadikit yun. Hay, sige, mag-iipon muna ako ng maraming pasensya. Eto, guys, alisin ko na nga siya sa mga pinaglagyan ko. Naisip ko nga na kailangan ko yata tong hugasan, guys, para matanggal yung mga puti-puti. Eh, bukas pa ako maglalaba kasi mainit na. Sayang naman kung gagamit ako ng maraming tubig dito. Bukas ko na lang siguro to gagawin para yung pinagbanlawan ko ng mga damit, eh, yun yung gagamitin ko dito. Tatanggalin ko na lang muna siya sa pagkakabalot, guys. Online ko lang din to nabili at di hamak na mas mura talaga online. Okay naman yung quality kasi imagine magto 3 years na to, guys. Etong hawak ko garland yan pero bubuksan ko na rin siya. Tanggalin ko na rin sa balot. At ayan nga, na-check ko na lahat. Ilalagay ko muna to sa malaking planggana tapos bukas ko na lang itutuloy. Eto pa yung garland. Diyan ka na lang din muna. Yan, wala namang puti-puti. Hindi ko naman siya babasain. Kailangan ko lang siyang pagpagin. Pero bukas na rin. Itatabi ko na nga rin muna itong malaking plastic na pinaglagyan niya. At itong sakong maliliit kasi saktong-sakto to dun sa aking Christmas tree. Gagamitin ko pa to, guys, pag tinabi ko ulit. Hanggat hindi nasisira ay gagamitin ko yan. Ayan, linis muna tayo. Nag-vacuum na nga ako, guys. Kasi naman, pag nagwalis ako, yung mga balahibo ng mga dogs, guys, iikot-ikot lang yan. Kaya mas okay talaga na vacuum yung ginagamit ko. Dahil may palakad-lakad na si Mu. Nag-mop na nga rin ako after nito, guys. Then, maghahain ako para makakain na kami ng lunch. So, hanggang dito muna. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!